Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-aralan ang tungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na natatalakay ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Pero bago natin talakayin ang ating bagong aralin, ay subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit upang malaman kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman sa aralin. Basahin ang mga pahayag, piliin ang titik ng tamang sagot. Una, kailan nagsimula ang pagtatatag ng Islam sa Sulu? Letter C. Huling bahagi ng ika-13 taon. Pangalawa, siya ang nagpalaganap ng Islam sa Maguindanao at Lanao. Letter C. Sharif Kabungsuan. Pangatlo, alin sa mga salitang Arabi ang mula sa angkan ng propetang Muhammad? Letter A. Sharif. Pang-apat, siya ay dumating sa Sulu mula sa Sumatra noong 1390. Letter A. Siraha Baginda. At pang-lima, pamahalaang itinatag ni Sharif ol Hashim sa Sulu. Letter B. Sultanato. Madali ba? Huwag kang malungkot kung mababa ang iyong nakuhang score sapagkat ito ay paunang pagsusulit pa lang naman. Tiyak sa mga susunod na gawain ay mataas na ang makukuha mong score. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Unawaing mabuti ang tinutukoy ng bawat pangungusap, gamiting clue ang mga larawan at ginulong titik upang matukoy ang bawat pangungusap. Una, ito ang ikinabubuhay ng ating mga ninuno na nagsimula bago matapos ang panahon ng Bagong Bato. Pangalawa, ito ang pagsusunog ng mga ligaw na damo upang ihanda ang lupa para matamnan muli. Pangatlo, tawag sa ikinabubuhay ng ating mga ninuno upang makahuli na mailap na hayop sa kagubatan. Pang-apat, ginagawa itong alahas at palamuti para sa mga kababaihan. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon ay atin ang pag-usapan ang bago nating aralin, ang paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ang batayan ng Islam sa Sulu ay nagsimula sa huling bahagi ng ika-13 taon ng mga mangangalakal na sina Tuan Masya Ika at Tuan Magbalu na nagmula sa Malay Peninsula. Dumating sila sa Sulu at nakipagkalakalan. Ang mga mangangalakal na ito ay nakapag-asawa at sa kalaunan ay nagtatag ng pundasyon ng Islam sa Sulu. Ayon sa kasaysayan, dumating si Sharif Karim ol Makdum sa Sulu noong 1380. Isang salitang Arabi ang titulong Sharif na nangahulugang mula sa angkan ng propetang Muhammad, ang kauna-unahang moski sa Tubig Indangan. Sa pulo ng simunol sa Tawi-Tawi ay ipinagawa ni Makdum. Sumunod na dumating sa Sulu si Raha Baginda mula sa Sumatra noong 1390. Siya ang nagpatuloy ng pagpalaganap ng Islam. Nakapagtatag siya ng dinastiyang Muslim sa bansa.
Noong 1450, dumating sa Sulu si Sharif ul Hashim Abu Bakar. Tinanggap siya ni Rahab Baginda. Naging pinuno rin siya ng mapangasawa niya si Paramisuli, ang anak ni Rahab Baginda. Nang pumanaw si Baginda, si Sharif ul Hashim naman ang nagpalaganap ng Islam. Itinatag niya ang tinatawag ng pamalaang sultanato sa Sulu. Siya ang kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Mula sa Sulu, nagpatuloy ang paglaganap ng Islam sa Maguindanao at Lanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan noong 1475. Pinakasalan niya si Putri Tuninana, isang prinsesa, at itinatag ang sultanato sa Maguindanao. Mga katuruan ng Islam. Sa paglaganap ng relihiyong Islam sa Sulu, nadala ng mga misyonero at mga ngalakal na Muslim sa Malaysia, natutuhan ng mga Pilipino ang 5 haligi ng Islam. Ito ang 5 haligi ng Islam. Una ay Shahada, o ang pagpapahayag ng paniniwalang walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Pangalawa, salat o pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw. Pangatlo, sakat o pagbibigay ng tulong sa pananalapi para sa mga mahihirap na kapatid na Muslim. Pang-apat, sahom o pag-aayuno tuwing panahon ng Ramadan. At pang-5 ay Hajj o paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca. Pagkakaroon ng iisang Diyos. Allah ang tawag ng mga Muslim sa Diyos. Naniniwala sila na si Allah ang itinuturing na Diyos ng mga Kristiyano at Hudyo. Si Allah din ang gumagawa ng lahat ng bagay at buhay sa hinaharap. Naniniwala rin ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng mga mangyayari sa mundo sa kasulukuyan at sa hinaharap. Siya ang huhusga sa mga tao sa araw ng paghuhukom. Quran. Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Mababasa dito ang mga katangian na at kapangyarihan ni Allah. Malalaman din dito ang tungkol sa relasyon ng tao at kay Allah. Nakasalalay din ang pamumuhay ng mga Muslim sa Quran. Isinasaad dito ang mga pamantayang moral na dapat sundin ng bawat tao at ng lipunan. Gayon din ang lahat ng mga aral, batas at ng mga ipinagbabawal na nakasaad sa Quran ay narapat sundin ng lahat ng Muslim sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Mga propeta. Si Allah ay nag-atas ng mga propeta na maghayag ng kanyang mensahe na magsisilbing gabay ng mga tao sa kanilang pamumuhay. Tungkulin ng mga propeta na magturo sa mga tao ng mga totoong kaisipan tungkol sa kanya. Itinuturo din nila sa mga tao ang tamang paraan ng pagsamba. Tinataglay ng mga propeta ang katangiang pisikal ng mga karaniwang tao maliban sa pag-uugali, sapagat sila ay mga tao rin. Hindi nila itinuturo sa mga tao, dapat silang sambahin sapagkat ang turo nila ay si Allah lamang ang nag-iisang Diyos. Ang propeta ay tinatawag ding nabi o rasul na nangangahulugang mensahero. Para sa kanila, dapat taglayin ng isang propeta ang 4 na katangian. Ang siddiq o katotohanan, amana o katapatan, tablig o tagapaghatid, at patana o katalinuhan. Muhammad. Si Muhammad ang pinakakilalang propetang Muslim. Lumaking mabuting tao si Muhammad kahit siya ay naulila ng maaga. Ipinamalas niya sa mga tao ang kanyang kabutihang loob sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sinusuri niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Marami rin siyang mga tanong tungkol sa tao na nais niyang mahanapan ng sagot. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang magandang katangian bilang isang tao. Mga anghel ng Diyos. Espiritual na nilalang ang mga anghel. Ito ang isa sa mga itinuro sa kanila ni Muhammad. Ipinagbawal din ni Muhammad ang pagsamba ng mga tao sa mga anghel. Pinili lamang ng Diyos ang mga anghel upang sumunod sa kanyang ipinag-uutos.
Ayon kay Muhammad, ang mga tao ay napaligiran ng mga anghel sa lahat ng oras. Lahat ng ginagawa ng bawat tao ay tinitingnan at pinagmamasdan ng mga anghel, sapagkat ito ang gagamitin sa kanila sa oras ng paghukom, kapag humarap na ang mga tao sa Diyos. Qadar. Naniniwala ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Tinatawag na Qadar ang paniniwalang ito. Para sa mga Muslim, may dahilan at para sa kabutihan ng tao ang lahat ng ginagawa ni Allah. Tungkulin ng lahat ng magtiwala sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kagustuhan. Tiyak na marami kang natuklasan sa ating aralin. Ngayon ay sagutan ang sumusunod na gawain na magpapahusay pa ng iyong galing. Para sa gawain A, muli mong isalaysay ang mga pangyayari sa aralin upang maliwanag mong maipahayag ang iyong natuklasan sa kasaysayan. Punan ng sagot ang timeline ng mga pangyayari sa paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Ganito ba o kahawig ba nito ang iyong masagot? Magaling! Binabati kita! Matagumpay mong nasagot ang mga gawain. Lagi lang tandaan na ang Islam ay isang relihiyong dinala sa sulo ng mga mangangalakal at misyonaryong Muslim mula sa Malay Peninsula, Indonesia at Malaysia ngayon, na pinangunahan ni Tuan Masya Ika at Tuan Magbalo noong huling bahagi ng ika-13 taon. Sultanato, ito ay ang uri ng pamalaan na maituturing na mahalagang impluensya ng Islam sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. At may 5 haligi ng Islam, ang Shahada, Salat, Zakat, Saum at Hajj ay naglalahad ng tungkulin ng mga Muslim sa pananampalataya. Allah, siya ang nag-isang Diyos ng mga Muslim. Ang kanyang katangian at kapangyarihan ay nakalahad sa banal na aklat ng mga Muslim na tinatawag na Quran. Muslim, ito ang katawagan sa taong kabilang sa relihiyong Islam. Ngayon, batid ko na nanawaan mo ang ating aralin. Maaari mo nang sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pagwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na nagsasabi, anuman ang relihiyon mo, Muslim ka man o Kristiyano, tayong lahat ay Pilipino. Lagi mo lang pagbutihin ang iyong pag-aaral dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Maraming salamat, ingat kayong lahat.